Sa isang maliit at halos naluluma ng bahay sa gilid ng kalsada, doon lumaki si Gian. Isang tahimik ngunit determinadong binata na maagang natutong mangarap. Hindi marangya ang kanilang buhay. Sa katunayan, halos araw-araw ay sapat lang ang kanilang kinikita para makaraos. Ngunit sa kabila ng kahirapan, hindi kailanman naramdaman ni Gian na siya ay nag-iisa. Dahil nariyan ang kanyang amang si Mang Jun, ang kanyang sandigan at inspirasyon. May maliit na junk shop si Mang Jun sa tapat ng kanilang bahay. Doon umiikot ang kanilang kabuhayan. Mula umaga hanggang gabi, makikita siyang nagsasalansan ng mga bote, bakal, plastik, at kung ano-ano pang maaaring ipagbili. Madalas ay nakayuko siya, pawisan, at pagod na pagod. Ngunit sa tuwing makikita niya si Gian na nag-aaral, nawawala ang lahat ng kanyang pagod. "Anak, mag-aral ka ng mabuti ha," palagi niyang paalala, habang iniabot ang baon ni Gian na minsan ay kulang pa. "Opo, tay," simpleng sagot ni Gian. Pero sa puso niya ay may pangakong nakatatak. Hindi masasayang ang lahat ng sakripisyo ng kanyang ama. Maagang nawala ang ina ni Gian dahil sa sakit na hindi naagapan. Wala silang sapat na pera noon para sa pagpapagamot nito. Simula noon, lalo pang naging mahirap ang buhay nila. Ngunit hindi sumuko si Mang Jun. Sa halip, mas lalo pa siyang nagsumikap. Pinagsabay ang pagiging ama at ina para kay Gian. Habang lumalaki si Gian, unti-unti niyang nauunawaan ang bigat ng buhay na pasa ng kanyang ama. Madalas niya itong makita na nagbubuhat ng mabibigat na sako. Nagbibilad sa init ng araw, at minsan pa nga ay nagkakasugat na ang mga kamay. Sa bawat eksenang iyon, lalong tumitibay ang kanyang determinasyon. "Balang araw, tay, ako naman po ang mag-aahon sa atin," minsang sabi ni Gian habang pinagmamasdan ng kanyang ama. Ngumiti lamang si Mang Jun. "Hindi mo kailangang gawin yon, anak. Basta't makita kitang matagumpay. Sapat na sa akin yon." Ngunit hindi yon sapat para kay Gian. Sa paaralan, kilala siya bilang isang masipag at matalinong estudyante. Kahit kapos sa gamit, ginagawa niya ang lahat para makasabay sa klase. Minsan, ay nagkaaral siya sa ilalim ng ilaw ng poste kapag nawawalan sila ng kuryente. Minsan naman, ay nagtitiis siya sa gutom para lamang makapag-ipon ng pamasahe. Hindi naging madali ang kanyang paglalakbay, ngunit bawat hirap ay naging hakbang papalapit sa kanyang pangarap. Hanggang sa lumipas ang maraming taon, at dumating na nga ang araw na pinakahihintay nilang dalawa. "Congratulations! You are now a registered nurse." Parang tumigil ang mundo ni Gian sa kanyang narinig. Hindi siya makapaniwala. Lahat ng pagod, puyat, at sakripisyo ay nagbunga rin sa wakas. Nang iabot niya ang balita sa kanyang ama, nakita niya ang mga luhang matagal nang pinipigilan ni Mang Jun. "Salamat, anak ha," nanginginig nitong sabi habang yakap-yakap siya. "Sulit ang lahat ng hirap." Ngunit sa puso ni Gian, alam niyang ito pa lamang ang simula. Habang nakatingin siya sa kanilang munting junk shop, ang simbolo ng kanilang pinagdaanan, may isang pangarap na mas lalong luminaw sa kanyang isip. Hindi lang siya magtatapos. Aalis siya sa bansa at babalikan niya ang kanyang ama. Hindi na bilang anak na umaasa, kung hindi bilang anak na tutupad sa pangako. Ang bigyan ng buhay na hindi kailangang maghirap pa si Mang Jun. Matapos nga ang araw ng kanyang pagtatapos, hindi na nag-aksaya pa ng oras si Gian. Alam niyang ang pagiging nurse sa Pilipinas ay hindi sapat upang agad niyang maiahon ng kanilang buhay. Kaya naman agad niyang itinakda ang mas malaking layunin, ang makapagtrabaho sa ibang bansa. Hindi naging madali ang kanyang landas,
Kailangan niyang mag-review para sa mga exam, mag-ipon para sa mga requirements, at higit sa lahat, maghintay. Habang ginagawa niya ang lahat ng ito, patuloy siyang tumutulong sa kanyang ama sa junk shop tuwing may oras. "Anak, magpahinga ka naman," sabi ni Mang Jun habang pinapanood si Gian na nagbubuhat ng mga sako. "Ayos lang po, Tay. Sanay na rin naman po ako," sagot niya. Kahit alam niyang hindi na iyon ang buhay na gusto niyang balikan. Sa gabi, nag-aaral siya para sa kanyang exam sa ilalim ng mahinang ilaw. Sa umaga, nagtatrabaho siya bilang volunteer sa isang maliit na klinika para magkaroon ng karanasan. Minsan ay halos hindi na siya natutulog, ngunit hindi siya nagrereklamo. Para kay Gian, bawat pagod ay hakbang papalayo sa kahirapan. Dumating ang araw ng kanyang exam. Hindi niya maipaliwanag ang kaba na kanyang nararamdaman. Ngunit sa isip niya, iisa lang ang laman, ang mukha ng kanyang ama. "Para sa ito, Tay," bulong niya sa sarili bago pumasok sa silid. Ilang linggo ang lumipas, dumating ang resulta. Nakapasa siya. Hindi napigilan ni Mang Jun ang mapaluha habang niyayakap ang anak. "Alam kong kaya mo, anak. Alam kong kaya mo." Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Kailangan pa rin niyang maghanap ng employer, mag-asikaso ng papeles, at mag-ipon ng malaking halaga para sa pag-alis. Sa tulong ng ilang kamag-anak at kaibigan, unti-unting nabuo ang kanyang pangarap. Hanggang sa isang araw, dumating ang balitang matagal na niyang hinihintay. May trabaho na siya sa Canada. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o malulungkot. Masaya siya dahil sa wakas ay matutupad na ang kanyang pangarap. Ngunit kasabay nito, ang sakit ng pag-iwan sa kanyang ama. Sa araw ng kanyang pag-alis, mahigpit niyang niyakap si Mang Jun. "Tay, sandali lang po ito. Babalik din po ako. Pangako po," nanginginig niyang sabi. Ngumiti si Mang Jun kahit halatang pigil ang luha. "Mag-iingat ka, anak, ha? Huwag mong pababayaan ang sarili mo." Pagdating ni Gian sa Canada, sinalubong siya ng malamig na hangin at isang bagong mundo. Iba ang kultura, iba ang mga tao, at higit sa lahat, wala na ang kanyang ama sa kanyang tabi. Ngunit hindi siya nagpadaig sa lungkot. Araw at gabi siyang nagtatrabaho sa ospital. Kahit mahirap at minsan ay nakakapanlumo, lagi niyang inaalala ang kanyang pangako. Tuwing sasahod siya, agad siyang nagpapadala ng pera kay Mang Jun. "Tay, bilhin niyo po ang kailangan niyo dyan, ha? Huwag na po kayong magtipid," palagi niyang paalala sa tawag. "At saka, Tay, isa rin niyo na po yung junk shop. Hindi niyo na po kailangang magpakapagod pa." Ngunit sa bawat pagkakataon, iisa lamang ang sagot ni Mang Jun. "Sige, anak." Hindi man niya nakikita, panatag ang loob ni Gian. Para sa kanya, unti-unti na niyang natutupad ang kanyang pangarap. Habang lumilipas ang mga buwan at taon, patuloy siyang nag-iipon, hindi lang para sa kanyang sarili, kung hindi para sa araw na makukuha na niya ang kanyang ama at makakasama na niya ito sa Canada. Isang bagong buhay. Isang buhay na walang kahirapan. Yon ang pangarap ni Gian. At handa siyang gawin ang lahat para makamit iyon. Habang abala si Gian sa pagtupad ng kanyang mga pangarap sa Canada, tahimik namang nagpapatuloy ang buhay ni Mang Jun sa Pilipinas. Araw-araw, gigising siya ng maaga gaya ng nakasanayan at bubuksan ang kanilang junk shop. Ngunit ngayon, hindi na ito katulad ng dati. Sa tuwing dumarating ang padala ni Gian, hindi ito ginagastos ni Mang Jun para sa sarili niyang luho o ginhawa. Sa halip, maingat niya itong iniipon. Unti-unti, dinadagdagan niya ang kanyang puhunan. Bumibili ng mas maraming materyales, nagpapagawa ng mas malaking espasyo, at kumukuha ng ilang taong makakatulong sa kanya. "Mang Jun, ang laki na po ng pagbabago dito, ah," minsang sabi ng isang suki.
habang pinagmamasdan ng malawak na junk shop. Ngumiti lamang si Mang Jun. Para sa kinabukasan lang, simpleng sagot niya. Hindi alam ng marami, pati na rin ni Gian, na may mas malalim na dahilan ng lahat ng ito. Sa likod ng junk shop, may isang maliit na sulok kung saan madalas magtipon ng ilang mga batang kalye. Mga batang marurumi ang damit, payat at halatang kulang sa aruga. Dati, palaging pinapaalis ang mga ganitong bata sa paligid. Ngunit kay Mang Jun, iba ang kanyang pananaw. Halina kayo dito, kumain na kayo. Tawag niya minsan, habang iniabot ang tinapay at tubig. Sa una, nag-aalangan pa ang mga bata, ngunit kalaunan, nasanay na rin sila. Unti-unti, naging bahagi sila ng araw-araw na buhay sa junk shop. May ilan sa kanila na tumutulong maglinis, mag-ayos ng mga bote, o magbuhat ng magaang na bagay. Hindi sila pinipilit ni Mang Jun. Kusang loob nila itong ginagawa bilang pasasalamat. Salamat po, Tatay Jun, tawag ng isa sa mga bata. Sa tuwing maririnig iyon, hindi mapigilan ni Mang Jun ang mapangiti. Para bang bumabalik sa kanya ang mga alaala ng nakaraan. Noong siya mismo ay walang-wala at walang tumutulong sa kanya kung hindi ang sarili niyang pagsisikap. Unti-unti, hindi lang pagkain ang ibinibigay niya sa mga bata. Pinag-aaralan niya kung papaano silang matutulungan na makapasok sa paaralan. May ilan siyang nakausap na guro at may ilan ding tinulungan niyang makapag-enroll. Mag-aral kayo ha, huwag niyong sayangin ang pagkakataon. Madalas niyang paalala. Habang lumalaki ang kita ng junk shop, mas lalo rin niyang napapalawak ang kanyang pagtulong. Nadagdagan ang kanyang mga tauhan, mga taong dati ring kapos sa buhay. Para kay Mang Jun, hindi lang negosyo ang kanyang pinapalago. Isa itong paraan para makapagbigay ng pag-asa. Samantala, sa kabilang panig ng mundo, patuloy pa rin si Gian sa kanyang pagtatrabaho. Tuwing tumatawag siya, palaging sinasabi ng kanyang ama na ayos lang ang lahat. Tay, hindi na po ba kayo nahihirapan? Tanong niya minsan. Hindi na anak, ayos na ako dito, sagot ni Mang Jun. Hindi na masyadong inuusisa ni Gian ang detalye. Para sa kanya, sapat nang malaman na maayos ang kalagayan ng kanyang ama. Lumipas ang mga taon. Patuloy ang pagdaloy ng pera mula sa Canada at patuloy rin ang paglago ng junk shop sa Pilipinas. Ngunit higit pa sa laki ng negosyo, may mas malaking bagay na unti-unting nabubuo. Mga pangarap ng mga batang binibigyan ng pagkakataon. At sa likod ng lahat ng ito, nananatiling lihim ang tunay na dahilan ni Mang Jun. Isang lihim na hindi pa alam ni Gian. Isang lihim na magbabago sa kanyang pananaw sa buhay kapag kanyang natuklasan. 5 taon ang lumipas na para bang isang iglap lamang para kay Gian. Sa loob ng mga panahong iyon, marami na siyang napagdaanan. Mga gabing halos hindi siya makatulog dahil sa pagod. Mga araw na punong-puno ng responsibilidad sa ospital. At mga sandaling nangingibabaw ang pangungulila sa kanyang ama. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili siyang matatag. Sa wakas, dumating rin ang araw na matagal na niyang hinihintay. Ang kanyang pagbabalik sa Pilipinas. Habang nasa eroplano, hindi mapigilan ni Gian na mapangiti. Sa isip niya, ito na ang simula ng katuparan ng kanyang pangarap. Sigurado siyang nagbago na ang buhay ng kanyang ama. Marahil ay nagpapahinga na ito. Hindi na kailangang magbabad sa init ng araw at mas maayos na ang kanilang pamumuhay. Tay, malapit na po akong dumating. Uuwi na ako, bulong niya habang nakatanaw sa bintana. Paglapag niya sa paliparan, hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Agad siyang bumiyahe pa uwi sa kanilang lugar. Ngunit habang papalapit siya, napansin niyang parang may kakaiba. Hindi na pamilyar ang kanyang dinaraanan. At nang tuluyan siyang makarating sa lugar kung saan dati nakatayo ang maliit nilang junk shop, tuluyan siyang napahinto. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Ang dating maliit at siksik na junk shop
ay naging malaki na, maayos at puno ng aktibidad. May mga truck na naglalabas-pasok, may mga tauhang abala sa pag-aayos ng mga materyales, at tila isang ganap ng negosyo ang dating simpleng kabuhayan ng kanyang ama. Totoo ba to? Bulong niya sa sarili. Dahan-dahan siyang lumapit. Pilit na inuunawa ang kanyang nakikita, hanggang sa makita niya ang pamilyar na mukha. Mukha ng kanyang amang si Mang Jun. Ngunit hindi na ito katulad ng dati. Bagamat may edad na, makikita sa kanyang kilos ang sigla. Nakikipag-usap siya sa mga tauhan, nagbibigay ng utos, at tila masiglang pinapatakbo ang buong lugar. Tay? Tay! Tawag ni Gian. Napalingon si Mang Jun, at agad na lumiwanag ang kanyang mukha. Anak! Sigaw nito, sabay yakap sa kanya ng mahigpit. Saglit na nawala ang lahat ng tanong sa puso ni Gian. Ngunit nang muli niyang silipin ang paligid, bumalik ang kanyang pagkalito. Tay, ano pong nangyari dito? Tanong niya. Ngumiti si Mang Jun. Ayos lang anak. Lumaki lang naman ang kaunti ang ating negosyo. Kaunti? Hindi makapaniwalang sagot ni Gian. Tay, akala ko po ba napag-usapan na natin ito? Akala ko po isasara niyo na po ang junk shop. Napansin ni Mang Jun ang bagyang pagbabago sa tono ng kanyang anak. Anak, pinadala ko po sa inyo yung pera para hindi na po kayo maghirap. Tugtong ni Gian, halatang may halong emosyon. Sinabi ko na rin po sa inyo na magpahinga na po muna kayo. Sandaling natahimik si Mang Jun. Tumingin siya sa paligid, saka muling bumaling sa anak. Anak, masaya kasi ako dito. Mahinaon niyang sagot. Masaya? Halos hindi makapaniwalang sabi ni Gian. Tay, iiwan niyo rin po to kapag dumating na po ang petition niyo. Di ba pangarap natin yun? Napabuntong hininga si Mang Jun. Anak, matagal pa naman yun. At baka nga, hindi ko naabutan. Biglang napatingin si Gian sa kanyang ama. Tay, bakit naman po ganyan ang sinasabi ninyo? Ang totoo anak, sagot ni Mang Jun. Kontento na ako dito. May silbi pa ako dito. Pero sa Canada, baka manghina lang ako doon. At saka, hindi ko sila pwedeng iwan. Napakunot ang noo ni Gian. Sila? Sino po sila, tay? Ngunit hindi kaagad sumagot si Mang Jun. Sa halip, ngumiti lamang ito. Isang ngiting may lalim na hindi pa nauunawaan ni Gian. At sa sandaling iyon, lalo pang nagdagdag ang kanyang mga tanong. Mga tanong na unti-unting magbubukas sa katotohanang hindi niya inaasahan. Hindi mapakali si Gian matapos ang naging usapan nila ng kanyang ama. Buong gabi siyang nag-isip. Hindi niya maintindihan kung bakit tila mas pinili ni Mang Jun ang junk shop kaysa sa pangarap nilang magkasama sa Canada. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Tahimik siyang lumabas ng bahay at naglakad papunta sa junk shop. Gusto niyang makita at maunawaan kung ano nga ba talaga ang nangyayari. Pagdating niya roon, napansin niyang mas maaga pa lamang ay may mga tao nang abala sa kanilang mga trabaho. Ngunit bukod sa mga tauhan, may iba pa siyang napansin. Mga bata. May mga batang nagwawalis, may nag-aayos ng bote, at may ilan na nakaupo sa gilid habang nagbabasa ng mga lumang libro. Kuya, sino po hinahanap niyo? Tanong ng isang batang lalaki na may hawak na sako. Napangiti si Gian kahit nagtataka. Si Mang Jun. Nandito ba siya? Opo, nandun po siya sa likod. Sagot ng bata habang itinuturo ang isang bahagi ng junk shop. Dahan-dahang naglakad si Gian papunta roon. Ngunit bago pa siya tuluyang makalapit, napahinto siya sa kanyang nakita. Sa isang maliit na mesa, nakaupo si Mang Jun kasama ang ilang bata. May hawak itong mga papel at tila tinuturuan ng mga ito. Basahin mo ulit, dahan-dahan. Mahinahong sabi ni Mang Jun sa isang batang babae. Magandang umaga po. Hirap ngunit buong tiyagang binasa ng bata. Magaling, masayang sagot ni Mang Jun. Kaya mo yan, iha.
Tuloy-tuloy mo lang ha. Parang may kumurot sa puso ni Gian. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Hindi lang pala basta junk shop ang pinapatakbo ng kanyang ama. Lumapit pa siya ng kaunti at napansin ang ilang mga supot ng pagkain sa gilid. Pati na rin ang mga school supplies, mga lapis, papel, at pati na rin bag. "O anak, nandyan ka na pala," biglang sabi ni Mang Jun nang mapansin siya. Napatingin si Gian sa kanyang ama, ngunit hindi rin kaagad siya nakapagsalita. "Tay? Tay, ano po ito?" tanong niya sa wakas. Ngumiti si Mang Jun, ngunit may halong kaba. Sila ang tinutulungan ko." "Tinutulungan?" ulit ni Gian. "Oo anak, karamihan sa kanila ay wala nang magulang. Yung iba naman hindi na kayang pag-aralin ng pamilya. Dati, tambay lang sila sa kalsada hanggang sa mapadpad dito." Tahimik lang si Gian habang nakikinig. "Naalala ko ang sarili ko sa kanila," patuloy ni Mang Jun. "At ikaw din anak, kung hindi ako nagsikap noon baka ganyan rin ang kinahinatnan mo." Unti-unting nabuo sa isip ni Gian ang lahat. Kaya pala hindi isinara ng kanyang ama ang junk shop. Kaya pala mas lalo pa itong pinalaki. Hindi para sa sarili, kung hindi para sa iba. "Yung perang pinapadala mo," dagdag ni Mang Jun, "ginagamit ko para mapalago ito, para mas marami pa akong matulungan." Biglang napayuko si Gian. Nakaramdam siya ng hiya. Sa loob ng maraming taon, akala niya alam na niya ang lahat. Akala niya, ang sukatan ng pagmamahal ay ang pagbibigay ng komportableng buhay. Ngunit nagkamali siya. Tay, pasensya na po," mahina niyang sabi. "Hindi ko po kaagad naintindihan." Lumapit si Mang Jun at tinapik ang balikat ng kanyang anak. "Wala kang kasalanan anak. Gusto mo lang naman akong mapasaya." Ngunit sa sandaling iyon, napagtanto ni Gian ng isang bagay na hindi niya kailanman naisip noon. Hindi pera ang nagpapasaya sa kanyang ama, kung hindi ang makatulong sa kapwa. At sa unang pagkakataon, tunay niyang nakita kung gaano kayaman ang puso ni Mang Jun. Matapos ang mga pangyayaring kanyang natuklasan, tila nagbago ang lahat para kay Gian. Ang dating pagkalito at bahagyang sama ng loob ay napalitan ng malalim na pag-unawa. Ngayon, mas malinaw na sa kanya kung bakit ganoon na lamang ang pagmamahal ng kanyang ama sa junk shop. Kinagabihan, naupo silang mag-ama sa labas ng kanilang bahay. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng mga kuliglig ang maririnig. Saglit na tumingin si Gian sa kanyang ama bago nagsalita. "Tay, ngayon ko lang po talaga naintindihan ang lahat," mahinaw niyang sabi. Ngumiti si Mang Jun. "Hindi naman kailangang madali mong maintindihan anak. Ang mahalaga ay nakita mo." Napabuntong hininga si Gian. "Akala ko po kasi, kapag naibigay ko na po sa inyo ang komportableng buhay, ay sapat na yon." "Masaya ako sa ginagawa ko, Gian," sagot ni Mang Jun. "Hindi ko man naranasan ang marangyang buhay noon. Pero ang makita kong may natutulungan ako ngayon, ibang klase ang saya." Napatingin si Gian sa malayo. Naalala niya ang mga batang nakita niya kanina. Ang kanilang mga ngiti, ang kanilang pag-asa. "Hindi ko po naisip yun, Day," amin niya. "Sa Canada, ang iniisip ko lang po ay kumita, mag-ipon, at matupad ang pangarap natin." "Wala namang mali doon anak, at isa pa ay napalago ko naman ang perang ipinapadala mo. Para sa iyo ang lahat ng iyon, kaya ako yun nagawa," sagot ni Mang Jun. "Maganda ang hangarin mo, pero minsan anak, may mga bagay na hindi nasusukat sa pera." Tahimik si Gian. Ramdam niya ang bigat ng bawat salitang naririnig niya. "Alam mo," patuloy ni Mang Jun, "noong bata ka pa, ang pangarap ko lang ay mapag-aral ka. Hindi ko na iniisip ang sarili ko. Pero ngayon na natupad na yon, gusto ko namang tumulong sa iba." "Para bang ibinabalik niyo lang po yung kabutihan sa mundo?" tanong ni Gian. Ngumiti si Mang Jun. "Oo anak, siguro nga.
kasi alam ko kung gaano kahirap ang walang tumutulong. Sa sandaling iyon, tuluyan nang nawala ang anumang pagdududa sa puso ni Gian. Napuno ito ng paghanga sa kanyang ama. Tay, hindi ko na po kayo pipilitin. Sabi niya, kung dito po kayo masaya, susuportahan ko po kayo. Napangiti si Mang Jun at may bahagyang kislap ng luha sa kanyang mga mata. Salamat anak. Pero tay, dagdag ni Gian, tutulong din po ako. Hindi lang po sa inyo, kung hindi sa mga batang tinutulungan nyo. Nagulat si Mang Jun, ngunit agad ring natuwa. Talaga? Opo itay, kung kaya nyo pong gawin ito ng mag-isa, mas lalo po nating mapapalawak kung magtutulungan po tayong dalawa. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Gian na hindi lamang siya anak na tinutulungan ng kanyang ama. Isa na rin siyang katuwang sa mas malaking layunin. Mula sa simpleng pangarap na iahon ng kanyang ama sa kahirapan, ngayon ay mas lumawak na ang kanyang pananaw. Hindi lang pala ito patungkol sa kanilang dalawa, kung hindi para sa mas maraming taong nangangailangan. At doon niya napagtanto ang isang mahalagang aral. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa laki ng kinikita o sa ginhawang tinatamasa. Ito ay makikita sa pusong marunong magmahal, magbigay at magmalasakit sa kapwa. At sa bagay na yon, walang kapantay ang kanyang amang si Mang Jun. Matapos ang ilang linggong pananatili ni Gian sa Pilipinas, dumating rin ang oras ng kanyang pagbabalik sa Canada. Ngunit sa pagkakataong ito, ibang Gian na ang aalis. Hindi na lamang isang anak na may pangarap na iahon ng kanyang ama, kung hindi isang taong may mas malalim na pag-unawa sa tunay na kahulugan ng tagumpay. Sa araw ng kanyang pag-alis, muling nagyakap ang mag-ama sa harap ng kanilang bahay. Ngunit hindi na ito katulad ng dati na puno ng pangungulila. Ngayon, may kasamang kapanatagan at bagong layunin ang kanilang paghiwalay. Tay, babalik po ulit ako, sabi ni Gian. Ngumiti si Mang Jun. Alam ko naman yun anak, at lagi kitang hihintayin na. At saka tay, dagdag ni Gian, huwag niyo pong kakalimutan na hindi na kayo nag-iisa dito. Kasama niyo na rin ako sa pagtulong sa kanila. Napangiti si Mang Jun nang marinig ang bagay na yon. Salamat anak, sigurado akong marami pa tayong matutulungan. Pagbalik ni Gian sa Canada, agad siyang nagtrabahong muli. Ngunit ngayon, may bago na siyang inspirasyon. Bukod sa pagpapadala ng pera para sa pangangailangan ng kanyang ama, naglalaan na rin siya ng pondo para sa mga batang tinutulungan ni Mang Jun. Unti-unti, mas lalo pang lumawak ang kanilang nasimulan. Nadagdagan pa ng mas marami ang mga batang nakapag-aaral. Mas naging maayos ang junk shop at mas lalo itong lumago. Dahil doon, ay mas marami na silang natutulungan. Sa paglipas ng panahon, nakabuo na rin si Gian ang sarili niyang pamilya sa Canada. May asawa na siya at isang anak na madalas niyang kinikwentuhan patungkol sa kanyang pinagmulan. Alam mo anak, minsan niyang sabi habang karga ang bata, may lolo ka sa Pilipinas na may napakalaking puso. Tuwing may pagkakataon, umuwi si Gian sa Pilipinas kasama ang kanyang pamilya. At sa bawat pagbabalik niya, mas lalo niyang nakikita ang bunga ng kabutihan ng kanyang ama. Ang dating mga batang tinutulungan ni Mang Jun, ngayon ay unti-unti nang nagkakaroon ng sariling pangarap. May ilan nang nakapagtapos, may ilan nang may trabaho, at ang iba naman ay tumutulong na rin sa junk shop upang ipagpatuloy ang nasimulan. Isang araw, inimbitahan ni Gian ang kanyang ama na bumisita sa Canada. Tay, bisita naman po kayo sa amin. Gusto ko pong makita ninyo kung papaano na po ang buhay ko doon. Ngumiti si Mang Jun. Sige anak, gusto ko yan. Bibisita ako. Pero babalik rin ako dito ha. Tumango si Gian. Ngayon, naiintindihan niya na kung bakit. Hindi niya na kailangang pilitin ng kanyang ama na iwan ang Pilipinas dahil alam niyang naroon ang tunay nitong kaligayahan. Sa pagtulong, sa pagbibigay, at sa pagmamahal sa kapwa. Habang pinagmamasdan ni Gian ang kanyang ama na napapaligiran ng mga batang masaya at puno ng pag-asa, napangiti siya. Sa wakas, lubos na niyang naunawaan
Hindi lahat ng pangarap ay kailangang dalhin sa ibang bansa. May mga pangarap na mas nagiging makabuluhan kapag iniiwan sa lugar kung saan ito mas maraming buhay ang nagbabago. At sa puso ni Gian, malinaw na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera, bahay o estado sa buhay. Ito ay nasusukat sa dami ng pusong iyong natulungan. At sa bagay na yon, ang kanyang amang si Mang Jun ay isa ng tunay na mayaman. Lumipas pa ang maraming taon. Ang dating maliit na junk shop na pinaghirapan ni Mang Jun ay tuluyan na ngang naging isang kilalang lugar sa kanilang komunidad. Hindi lamang bilang isang negosyo, kung hindi bilang simbolo ng pag-asa. Marami na ang nakakaalam sa kwento nito. Hindi lang dahil sa laki ng kinikita, kung hindi dahil sa dami ng buhay na nabago nito. Si Mang Jun, bagamat may edad na, ay patuloy pa rin sa kanyang simpleng pamumuhay. Hindi siya nagbago. Nanatili siyang mapagpakumbaba, tahimik at laging handang tumulong. Ngunit ngayon, hindi na siya nag-iisa. Sa paligid niya ay may mga batang minsang kumatok sa kanyang puso. Ngayon ay may mga kabataang may pangarap na, may direksyon na sa buhay. Ang ilan sa kanila ay naging guro, mekaniko, tindero, at may ilan ding nakapagtapos sa kolehiyo. Kay Tatay Jun po nagsimula ang lahat, madalas nilang sabihin. Sa Canada naman, patuloy na umuunlad ang buhay ni Gian. Lumaki ang kanyang pamilya at mas naging matatag ang kanyang karera bilang nurse. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang tagumpay, hindi niya kailanman nakalimutan ang kanyang pinanggalingan. Tuwing siya ay umuwi ng Pilipinas, hindi niya maiwasang mapaluwa sa tuwing makikita ang junk shop. Hindi na ito basta tambakan na lamang ng bakal at bote. Isa na itong tahanan. Isang tahanan ng pangarap, isang tahanan ng pag-asa. Isang araw, habang naglalakad si Gian sa loob ng junk shop, may isang batang lumapit sa kanya. "Kuya, kayo po ba si Kuya Gian?" Tanong nito. Ngumiti siya. "Oo, bakit?" "Kinuwento po kayo ni Tatay Jun sa amin," sabi ng bata. "Gusto ko rin pong maging katulad ninyo balang araw." Sandaling natahimik si Gian. Napatingin siya sa paligid, sa mga batang nag-aaral, sa mga taong nagtatrabaho, at sa kanyang ama na nakaupo sa isang sulok. Nakangiti habang pinagmamasdan ng lahat. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ng bata. "Hindi mo kailangang maging katulad ko, iyo," sabi niya. "Mas maganda kung magiging katulad ka ni Tatay Jun." Napangiti ang bata. Tila ba may bagong pag-asang nabuo sa kanyang puso. At sa sandaling iyon, napagtanto ni Gian na ang tunay na iniwan ng kanyang ama ay hindi lang isang lumaking negosyo, kung hindi isang pamana. Isang pamana ng kabutihan, isang pamana ng malasakit, isang pamana ng pusong handang magbigay kahit kapalit ay wala. Habang papalubog ang araw at tinatamaan ng gintong liwanag ang buong junk shop, magkatabing nakaupo sina Gian at Mang Jun. "Tay," mainang tawag ni Gian. "Bakit anak?" sagot nito. "Maraming salamat po ah." Hindi na kailangan ng mahabang paliwanag. Sa simpleng salitang iyon, naiparating ni Gian ang lahat. Ang pasasalamat, ang paghanga, at ang pagmamahal. Ngumiti si Mang Jun at marahang tumango. At sa katahimikan ng sandaling iyon, malinaw ang isang bagay. Ang tunay na tagumpay sa buhay ay hindi nasusukat sa layo ng narating, kung hindi sa dami ng pusong iyong naabot. At ang kwento nila ay patunay lamang na ang isang simpleng ama na may maliit na junk shop ay kayang baguhin ang mundo, isa-isang buhay, sa pamamagitan ng pagmamahal. Ang kwento ni Gian at Mang Jun ay nagtuturo sa atin na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pamamagitan lamang ng pera o sa ginhawang materyal, kung hindi sa kabutihan ng puso at sa kakayahang tumulong sa kapwa. Ipinakita ni Gian ang kahalagahan ng pagsisikap, sakripisyo, at pagtupad sa pangarap para sa pamilya. Ngunit sa kanyang paglalakbay, natutunan niya na hindi lamang sariling tagumpay ang mahalaga, kung hindi kung papaano mong ginagamit ang iyong tagumpay upang makatulong rin sa iba.
Samantala, ipinakita naman ni Mang Jun na ang pagmamahal ay hindi lamang para sa sariling pamilya, kung hindi maaari rin itong ibahagi sa ibang nangangailangan. Sa kabila ng kahirapan, pinili niyang maging ilaw sa buhay ng ibang tao. Sa huli, ang pinakamahalagang aral ay, ang tunay na tagumpay ay hindi kung gaano karami ang iyong naipon, kung hindi kung gaano karami ang iyong natulungan. Ang pagmamahal at kabutihan ay kayamanang hindi kailanman mawawala. Minsan, ang pinakamalaking pangarap ay hindi para sa sarili, kung hindi para sa iyong kapwa. At higit sa lahat, hindi mo kailangang maging mayaman para makatulong sa iba. Kailangan mo lang ng pusong marunong magbigay. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. At sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento? Comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon. At babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo, para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan na rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!